May mga pagkakataon ba na naiisip mo na, "'Tong partner ko na 'to, may bagay 'to na nasasabi na hindi ko nagugustuhan." May mga pagkakataon ba na parang hindi mo masyadong nahahalata pero hindi na pala healthy yung ginagawa sa'yo ng isang tao? Well, kapatid, in this video, pag-uusapan natin yung 5 bagay na unexpected na ginagawa sa atin ng partner natin na posibleng maging red flag sa relasyon. Posibleng hindi makabuti sa pagsasama nyo, posibleng ikasira ng pagsasama nyo, o posibleng maging dahilan ng toxic relationship. Kung interesado kang malaman kung ano yung 5 to, tara kapatid, pag-usapan natin yan. Just keep on watching. Hi, I'm Gary Opimo at gumagawa ko ng mga videos na katulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo at maibigay mo yung best self mo syempre sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. At ang unang-unang bagay na hindi mo masyadong napapansin pero red flag to sa relasyon, lalo na kung mapapansin mo na at paulit-ulit niya nang ginagawa kasi ay yung pagsasabi niya na mas better ka sa ex ko. Diba? Kung titignan mo siya sa positibong perspective, which is usually depende sa mood, diba? Kasi hindi naman palaging positive yung perspective natin. So kung titignan mo siya sa positive perspective, okay lang to. Nakaka-proud lang kasi mas better tayo sa nakaraan nila. Pero kung darating ka sa sitwasyon na hindi ka okay, hindi okay yung mood mo, hindi okay yung relasyon niya, tapos sasabihin niya to, ang una mo mapapansin dito kapatid ay yung comparison mindset ng partner mo. Bakit ka niya kinukumpara sa ex niya, diba? Kung kinukumpara ka niya in a positive way, okay yun. Pero usually, pag kinukumpara natin yung isang tao, nangyayari din na kinukumpara natin sila sa negatibong perspective. In short, nakikita natin yung pagkakamali ng taong kinukumpara natin sa nakaraang taong kinukumpara natin doon, di ba? At saka bakit tayo ikukumpara ng partner natin sa nakaraan nila, di ba? May something kasi dito na posibleng nangyayari. Posibleng may feeling pa siya sa nakaraan niya na hindi pa nasa-settle. Kaya ang nangyayari, kahit positive way na lang tayo kinukumpara, hindi pa rin okay yun kasi naaalala pa rin nila yung nakaraang partner nila. Kaya nga dapat yung mga bagay na nasa nakaraan na ay dapat manatili nasa nakaraan at hindi na dapat nangingibabaw yan o napag-uusapan pa in the present moment. Lalo na kung hindi makakabuti to sa sitwasyon nyo, sa relasyon nyo at sa pagsasama nyo. At yan yung unang possible red flags na hindi mo siguro napapansin kasi minsan good mood ka kaya hindi mo nahahalata. Okay? Kasi tayo sa ikalawa, yung palagi kanyang pinupuri in a way na alam mo sa sarili mo na hindi mo naman quality yun. Halimbawa, lagi kanyang sinasabihan na ang galing-galing mo, no? Ang perfect-perfect mo, no? Ang tali-talino mo, ang astig-astig mo, na minsan nararamdaman mo, parang sarcastic yung pagkakasabi. O kaya naman, bakit mo pinupuri yung characteristic o quality na wala naman ako, di ba? Kasi posible kapatid na kaya niya sinasabi yan sa'yo. Eh dahil sila mismo sa sarili nila, hindi nila nararamdaman yun. Sila mismo sa sarili nila, hindi sila confident sa sarili nila. Which in turn, hindi makakabuti sa relasyon nyo. Yes, masarap sa tenga pakinggan na pinupuri ka ng taong pinili mo. Pero kung hindi mo naman quality o characteristic yung sinasabi niya sa'yo, baka may problema na siya sa nararamdaman niya, di ba? Baka hindi talaga siya okay, pero pinupuri ka niya para maitulak ka niya palayo sa kanya. Halimbawa, may ganitong sitwasyon, ganitong senaryo kapatid. Alam mo, deserve mong mahalin, deserve mong piliin ng taong deserve ka. Kasi mayaman ka, matalino ka naman, okay ka naman sa lahat ng aspeto, perfect ka naman, at parang hindi kita deserve, di ba? Kaya siguro okay lang sa akin na makapili ka ng iba. Okay lang sa akin na masaktan kasi mas deserve mo na mahalin ng mas perpekto kaysa sa akin, na babagay sa'yo. Yung ganong mindset ba kapatid? Bakit lang isipin na parang tinutulak ka niya sa mga tao na hindi mo naman gusto dahil kaya mo nga siya pinili dahil nakitaan mo siya ng potential. Pero nakikita niya yung mga bagay na imperfect sa kanya. Kaya tinutulak ka niya palayo na garantisadong hindi makakatulong sa relasyon. Yun yung ikalawa. Proceed tayo sa ikatlo. Kapag sinasabi niya sa'yo na okay lang nalayuan mo sila. Kapag kinukumpara niya yung sarili niya sa mga kaibigan mo o sa mga taong importante sa buhay mo, talaga namang ang toxic nito sa relasyon. Red flag to kapatid dahil bakit niya ikukumpara yung sarili niya sa mga taong mahal mo? Diba? Halimbawa, mas nag-i-spend ka pa ng oras sa mama mo kaysa sa akin. Diba? Mas nag-i-spend ka pa ng oras sa baby sister mo kaysa sa akin. Na imbis na suportahan niya yung bond na meron kayo with your loved ones,
gumagawa siya ng way para maputol to. Hinihila ka niya palayo dito sa mga taong to, sa mga taong mahal mo. Kapag nasa ganito ang sitwasyon, kapatid, isa sa mga posibleng red flag to. Dahil parang nililimitahan niya na yung galawan mo, nililimitahan niya na yung ugnayan mo sa ibang tao. At yun yung ikatlo. Proceed tayo sa ika-apat, which is yung kataga na minsan loko-loko ko eh. Yung tipong ni-imply niya sa'yo, kapatid, na posible siyang magloko, posible siyang magkamali. At dapat i-expect mo na makakagawa siya ng kalokohan sa'yo dahil imperfect nga siya, di ba? Normal lang sa tao nagkakamali, di ba? Dapat patawarin mo siya kapag nagkamali siya, di ba? Ang toxic ng ganitong mindset, kapatid. Kaya pag napansin mo to, kapatid, red flag to. Minsan, pabiro lang niya to sasabihin na ganoon talaga, loko-loko ako eh. Diba? Dati nga marami akong chicks eh. Diba? Mga ganyang pabirong salita na hindi mo masyadong naahalata every single day. Sign yan, kapatid, ng red flag. Sign yan, kapatid, na toxic na relasyon. At yun, yung ika-apat. Proceed tayo sa ikalima. Last but not least, kapatid, ikalimang senyales, ikalimang bagay na nagagawa ng partner mo na hindi mo naahalata na red flag pala sa pagsasama niya ay yung kawalan niya ng kasiguraduhan sa mga bagay ba. Halimbawa, kapatid, kaya kayo bubuo ng pamilya dahil gusto nyo nang mag-settle down at magkaroon ng mga supli. At tinanong mo siya kung gusto niya na ba. At sabi niya sa'yo ay, siguro, pwede, gano'n. Imagine, bubuo kayo ng pamilya tapos hindi niya sigurado kung gusto niya ng bata. Diba? Gusto niya ng kids, diba? Sige, kapatid, paisipin kita. Sino mas tingin mo na magiging perfect dad? Yung lalaki na magsasabi sa'yo na, siguro gusto ko ng gantong pamilya, siguro gusto ko nang magkaroon ng anak, diba? O yung lalaki na magsasabi sa'yo na ibibigay sa atin yan ng nasa taas, ibibigay yan sa atin. Open ako sa ganyan. Kung bibiyayaan, edi tatanggapin natin. Sino sa tingin mo yung mas magiging perfect dad? Diba? Kung wala siyang kasiguraduhan sa sitwasyon na tatahakin yung dalawa sa goal na gusto niyong ma-achieve dalawa, bakit pa siya papasok sa isang relasyon, di ba? Bakit pa niya pipiliin na magpamilya? At yan, kapatid, yung isa sa mga red flags na hindi natin napapansin. Mga bagay na nasasambit ng isang lalaki na posibleng maging hint, maging kulog sa totoo niyang nararamdaman. And I hope na may natutunan ka dito sa topic natin ngayon. If may natutunan ka, please help me share this to your loved ones na posibleng natin matulungan ng video nito. Para nakatulong na kayo sa kanila, nakatulong na rin ako sa kanila. Sa lahat ng FW viewers natin, sa mga viewers natin na palaging nanonood, palaging nakasuporta, at palaging naka-tune in sa bawat video na ina-upload ko, maraming salamat po sa paligay niyong panonood at pag-support. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video, hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na tulad nito, i-upload pa natin sa iyong araw. So, ayun na. Maraming salamat ulit sa panonood. And I hope to see you all on my next vlog. Ingat din palagi, kapatid. May God bless you.